Hello po mga kabayan. Andito po ulit tayo sa Almamsar Beach. Kasama po natin ang batikang OFW ni si Agabe ito, pakatungtong king kumpumpao, taga Nueva Ecija. Kabayan, matanong nga kita, gaano ka na katagal na nagtatrabaho dito sa abroad, dito sa bansang United Arab Emirates? Siguro July 2012 nandito na ako. Kasi tinatanong kita kung ilang taon ka na, hindi ko tinatanong kung kailan ka dumating dito. Siyempre, din na nga yun, 2025 na tayo. Ilang taon na ako. Kaya nga, tinatanong kita kung ilan. Mahigit na akong 10 taon mahigit. Mahigit 12 years. 12 years. 12 years na ako dito sa United Arab Emirates. Sa tingin ko, ibugbog sa trabaho ito si kabayan, kaya medyo nawawalan na ng, medyo sumasablay na yung kanyang memorya. Nawala na ang memories dahil sa gutom at puyat. So kabayan, sa tagal mo nang nagtatrabaho dito, anong masasabi mo, anong maibabahagi mo bilang, kumbaga, hirap ng buhay at sakripisyo mo dito? Ano? Sakripisyo ko, masasabi kong unang-unang sinasakripisyo sa sarili ko para sa mga anak, okay, pamilya, tsaka sa suporta ko sa tatay ko. So ang mga anak ko ba nag-aaral sila lahat? Sa ngayon nag-aaral lahat, kaya nandito ako dahil nasasabi kong medyo smart naman ng mga anak ko, kaya hindi ko pwede pabayaan ng sarili ko dito. Kasi kung mapapabayaan ko sarili ko, mawawalan ng suporta din ng anak ko sa pag-aaral nila. Kasi masasabi kong matatalino din ng anak ko, bagamat hindi naman lahat na honor, masasabi ko talaga na hindi nakapaghinayang pag-aksayahan ng pera sa pag-aaral. Okay. Noon sabi ko sa sarili ko, nung may nabasa ako sa dyaryo, kung ano yung pamimiliin kapag gumraduate ang anak mo sa college o high school, kanya, yan naman ang mga graduate natin. Kung uuwi ka ba o hindi. Ang sagot ko nun ay uuwi ako kasi minsan lang ang graduation ng anak ko. Bilang OFW na. Ngayon, nung ako na ang mismo, nandito pala, hindi pala ako nakauwi. Lahat ng graduation ng anak ko, hindi ako nakauwi. Dahil wala akong pera na naipon. Okay. Wala din ako pambili ng ticket. At sigit sa lahat, hindi din ako basta-basta marami din ko, hindi din ako basta-basta pinapayagan ng aking company dahil sa trabaho ko, halos walang gagalaw ng trabaho ko, kundi kami lang din naman. Okay kabayan, so sa tagal mo dito sa ibang bansa, ano ang masasabi mong pinakamalaking pagsubok na iyong naranasan dito? Kamusta ang iyong pakikipagtrabaho sa ibang lahi at sa iyong kapwa Pilipino? Anong pinaka naranasan mong pagsubok dito na hindi mo makakalimutan? Ayun, makipagbakbakan sa ibang lahi tsaka sa kapwa ko Pilipino. Pag sinabi mong makipagbakbakan, anong ibig sabihin mo ng nagigipagbakbakan ka? Away, ganyan. Totoo, nakipagpisyalan na rin ako dito, nakikipaglaplapan ka ba sa ibang lahi? Nakikipag-anuhan ka ba, pisikalan na nasakitan sa ibang lahi? Kasi dito, kaya ang buo loob mo. Dalat ng ayoko pa naman yung maghihiyaw sa akin harapan kung tipong aandering ka. Ganong mali naman sila, kung tipong sila so, lang ayun, nakakayam. So ayun nga ang yung masasabi sa katanungan ko sa yung pinakamalaking pagsubok, ang pagkikipagtambuno sa ibang lahi. Makipagbuno. Kaya kung ako sa iyo kabayan, kung ilang taong ka na ngayon, stay healthy, eat healthy food para manatiling malakas ang iyong katawan sa pagtatrabaho dito sa abroad. Maging malakas ang katawan, maging smart ang iyong kaisipan. At bukod doon, dapat palagi ka rin magbasa ng Biblia. Lagi ka rin magbasa ng Biblia. Yun. Huwag ka laging, ikaw kasi lagi ka nagbabasa ng Avon eh. Avon, yung tawag dito, brochure ang binabasa nito. Ewan ko.
Avon. Ang problema doon, yung binabasa nitong Avon, nung ano pa yon, 1999 pa yung Avon na yon. Ewan ko bakit hanggang ngayon binabasa niya. Avon. Yung mga product doon, mga Arian, yung pulbos na Arian, mga ganyan, tsaka yung mga bra, panty. Ito po si Kabayan. Soen. Okay, Soen, tama, Soen. Laban lang ng laban, Kabayan. Habang may trabaho tayo, dapat lagi tayong manatiling malakas. Mahirap talaga nagkakasakit. Oh. Kasi mayroon tayong mga kababayan talaga dito na nagkakasakit, na stroke. Tapos meron naman din na kung kabayan naman natin, alang ginawa ko din mag-resign, gusto tumaas sa sweldo hanggang sa hindi naman talaga nakakuha ng trabaho, hanggang sa naubos ang perang ipot kabibili ng visa. Okay Kabayan, speaking of isa din yan sa problema ng iba nating OFW. Tama, speaking of resign tsaka nagpapa-increase sa mga kapwa ko OFW dyan, tigilan na po natin yung kunyari nag-re-resign tayo tapos ang ating pakay pala, siyempre isipin natin na mahalaga tayo kay boss, mahalaga sa company. Pipigilan tayo pero may kapalit na increase. Sa tingin ko Kabayan, dati kitang katrabaho, sa tingin ko ikaw yung dating nag-resign kunyari. Balita sa akin nag-resign ka kunyari, joke mo lang yon. Yun pala, magpapa-increase ka. Ang problema, nung nagpasa ka ng fake resignation mo, pinirmahan. Natuluyan. Kaya ngayon, kinakausap mo daw yung HR, sabi mo, sorry, joke lang po. Pwede po bang bumalik? Ang problema, na-process na yung papel mo, yung cancellation mo. Pero nakakainom din minsan ng pagka-cancel kung may naaarap kong hanapan na trabaho. Pero kung ang iba naman din nakakilala ko talagang naubos ang araw nila sa kaharap ng trabaho. Alang nangyari, mas lalo silang nag-down sa sarili. Kaya minsan tayo mga OFW, wag hangad ng pera na mataas. Also, kailangan talaga natin ng malaking sweldo. Wag naman. Kung sa tingin mo okay na sa'yo, wag hangad. Tama ka dyan, Kosa. Meron kang punto dyan, Kosa. Pero kapag ginagawa mo yan, kung sakali napunta ka at sitwasyon na mawalan ka ng trabaho, sabahan mo ng diskarte at pagtityaga. Ganyan at dapat hindi ka panghinaan ng loob. Dahil kapag napanghinaan ka ng loob, dire-diretso na yan, babagsak ka na, mahirapan ka nang mag-isip, hindi ka na makakapag-isip ng tama. Tsaka yung isa din sa napansin ko sa mga OFW, kung bakit yung mga company natin ay may pa-free accommodation naman, bakit ang ibang Pilipino ay gusto pa naka-live out? Ano ba ikaw masasabi mo, ba't ikaw katulad mo, ikaw mahilig mag-live out? Kasi baka si kumpare o si kumare nasa kaibigan lang siya, baka sabat ka umutot, yung hangin papunta rito. Basta manatiling focus po tayo kung ano yung mga pangarap na ating iniwan nung papunta tayo dito. Pakatan kakabsat, kamusta ka ditan lakay? Kapatang nga Ilocano dita, Brian Paragas, Barkada Idi, nagtrabaho kami dyan Sarja. Nasa ba ngayon yun? Nasa Pinas na siya ngayon. Nasa Pinas na. Di